You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 8:10 a.m. ang radyo Bandido TV. Watch and listen to Johnny Gomez Live, Monday to Friday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Johnny Gomez Live. Name Johnny Gomez. Occupation broadcaster. Program title Johnny Gomez Live. Station DZRJ 8:10 a.m. Address at large. Eto na! Muli isang magandang Martes ng umaga, mga friendly friends, patintines sa ating friendly neighborhood. Ito po ang Johnny Gomez Live mga kaibigan. Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Si Ariel Castro ay si Ryan L. Pagpapala. Ang ating technical director si Angel Atienza. Ang ating production head Martes kasi ngayon si Kuyang Nel. Ang ating kasama mga kaibigan sa palatuntunan. Ako yung lingkod ang inyong regular na kabarangay, Johnny G. Ako mga kaibigan si Johnny Gomez para sa tuloy-tuloy, walang puknat, walang humpay na mga balita at talakayan. Ang 23 sa Enero 2024 mga kaibigan, pwede tayong maglaba. Maganda po ang sikat ng haring araw, baka tutuyo tayo ng damit, basta't maisampay natin na maaga para napakasarap ng amoy ng ating mga bagong salang at bagong tuyong mga damit, mga tropa pin. Si Vice President Inday Sara Duterte nagbigay na napakaaga nito ng kanyang pronouncement at ang kanyang sinasabi, siya raw po ay muling tatakbo sa public office. Ayan. Pero hindi siya pwede ng 2025 eh. Dahil yung kanyang termino bilang Vice President magtatapos ng 2028. So, I am assuming na this early ay sinasabi na po ni Vice President Inday Sara Duterte na siya po ay tatakbo sa 2028. Kung anong posisyon
hindi pa natin nalalaman dahil the moment she stepped down sa kanyang role bilang Vice President of the country, pwede siyang tumakbong mayor, pwedeng tumakbong kongresista, pwede ring tumakbong senador, o pwede rin po siyang tumakbong presidente ng Republika ng Pilipinas. Magkakaroon pa tayo ng babae muli na Pangulo, kung yan yung direksyon na nakikita ng ating mga taong bayan. Or ito ay isa sa mga estratehiya ng kampo ni Vice President Inday para kumbagay tablahin yung pong napipinto na charter change at yung possibility na isulong din dito po sa mga pilit na pinalulusot ng Kongreso at ng Senado, maging ito ay sa pamamahagi ng People's Initiative. Sabi ni Congressman Martin Romualdez, oy, wala akong kinalaman dyan sa PI na yan, wag niyo kung ituturo, wala akong kinalaman dyan sa People's Initiative, lalo na dun sa paglagda siguro at pamamahagi ng tigwa 100 pesos. Nauna nang sinabi nitong si Martin Romualdez na wala raw po siyang kinalaman. Ngayon, ang tanong ng taong bayan, yung bang pronouncement ni VP Inday will somehow balance or magpo-provide po ito ng push para dun sa mga supporters ng mga Duterte na huwag nyo silang kalimutan dahil by 2028 elections. Ayan. Nauna na pong sinabi ni Vice President Inday yung kanyang mga kapatid. Ito pong si Mayor Baste ng Davao City. At itong si Congressman Pulong, dun sa mga bulong-bulungan, hindi daw tatakbo sa 2025 Hindi raw po tatakbo itong magkapatid na lalaking Duterte, si Baste at si Pulong sa 2025. Ito yung mga naririnig nitong si VP Inday. O kaya siya pinangunahan na niya. Basta sabi niya, basta ako, the Vice President will do a rerun. Okay? Ang tanong, hindi naman talaga pwedeng 2025. So palagay ko, it is safe to assume na yung pronouncement ni Vice President Inday ay para sa 2028 elections. So totoo nga ba yung naririnig na natin na talagang turning sour ito pong relationship ng dating magpartner? Dahil although tahimik si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa People's Initiative, dito sa Constitutional Convention, Constitutional Assembly, itong charter change na ito, at the end of the day, gusto nating malaman who will benefit the most from this initiative. Okay? Sino ba ang magbe-benefit dito sa inisyatibo na ito? Ang dami, iba't ibang bukana ng charter change yung ating nakikita. At iba't ibang estratehiya yung pong pilit na isinusulong ng mga proponents ng Chacha o yung pagpapalit ng ating saligang batas. Ngayon, katulad ng binabanggit ko, ito ba yung pangontra ni Vice President Inday para manatili yung init ng dadarama, ika nga, ng kanilang mga supporters? Mas malaki, di ba? Mas malaki yung boto na nakuha ni Inday doon sa 2022 elections. Mas malaki daw po ng hindi hamak kay Pangulong Bongbong Marcos. So ano bang nakikita natin ito, Getting interesting, ika nga. Ito pong ating political, itong ating political stories at itong happenings. Kaya talagang marami po tayong aabangan, mga kaibigan, at isa dun sa mga inaabangan is the possibility na talagang magkaroon at maghaing muli. Tandaan po ninyo, ang Partido Federal, ang sinasabi, gumagawa na daw po sila ng 12-month slate para sa 2025 elections. Balikan natin yung senaryo ng 2019. Sino ba ang nasa likod ng 12-month slate na kumain ng buhay na buhay
doon sa 8 Diretso. Sino bang orchestrator, mga kaibigan, ha? Ditong 12-month slate nung midterm election noong 2019. Wala pong iba kundi si Vice President ngayon at dating mayor ng Davao City, Inday Sara, sa pamamagitan ng kanyang hugpong ng pagbabago. Nako, getting interesting, ha? Talagang painit ng painit itong ating issue ng politika. E malayo-layo pang 2028. Pero nakikita na po natin yung pag-uumpugan, tila pag-uumpugan ng bato, tug of war, mula po dito sa ating mga political leaders. Okay. Martes ngayon, 6:58, 6:49, 6:42 ang magbibigay po sa atin ng pagkakataong maging multi-billionaire. 17 minutos na pakalipas ang 9 in the morning at ang oras inihatid sa atin ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Alam po ninyo, mga kaibigan, maraming magaganap between now at yung susunod na SONA. Itong State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos. Dahil tandaan po natin, sinabi ni no less than the presidential sister, Amy Marcos, na mukhang ibabalato itong charter change dito po sa ikatlong State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong. Yung kanyang unang SONA, setting the tone. Marami po ang umasa, marami po ang napatulala doon sa mga bongacious na plano ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos at kung saan nila planong dalhin ang ating bayan. Pagdating sa ikalawang SONA, hinahanap po ng sambayanan yung accomplishments dun sa unang taong panunungkulan bilang ika-17 presidente ng Republika ng Pilipinas. Marami po ang tila kinikwestiyon yung pong komposisyon ng ikalawang State of the Nation Address dahil ang pakiramdam ng iba is it was just a repetition of the campaign promise at walang konkretong direksyon na magbibigay pagkakataon sa ating bayan to be better. Ngayon, ito po yung ikatlong SONA sa Hunyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos, July sa Hulyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung totoo po yung sinasabi ng birdie ni Johnny, o yan alam po ninyo, every once in a while, lumalabas at merong bulong-bulong Every once in a while, lumalabas at may mga bulong-bulong itong si Birdie. Kung totoo po yung mga naririnig na uulinagan at ibinubulong ng birdie ni Johnny, the third SONA will concentrate on the possibility and probability of pushing for charter change. Magkakaroon daw po ng mga balasahan. Nagsisimula na nagkakaroon ng balasahan dito po sa ating mga naiupo na mga leader dun sa unang 2 taon ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero natural yan. Alam po ninyo, yung ganyang klase ng mga changes, natural yan dahil siyempre may honeymoon period, tapos testing waters, may kapasidad ba talaga yung iniupo to deliver.
may mga pagkakataon na dun sa kanilang length of stay, okay, kahit na gaano kaikli ito, nararamdaman ng executive na mukhang hindi pwedeng pagtagalin. Dahil siguro hindi nakapag-deliver. Pero ang sabi ng birdie ni Johnny, Manong Johnny, mukhang ang ang focus daw po ng balasahan ay yung mga individual na ni-request ni VP Sara. Naku po naman! Ha? Yun daw pong mga individual na ni-request ni VP Sara at yung kanyang mga kaalyado. So anong ibig sabihin ito? If that is the scenario, ibig sabihin, talagang lumiliit yung mundo ng business relationship sa pagitan ng magkaalyadong Bongbong Marcos at Inday Sara. Kaya yung mga pronouncement, yung mga body languages, ang sarap pagmasdan, ang sarap pag-aralan. Although, hindi tayo makakuha pa sa ngayon ng mga tamang kasagutan. Pero nakikita na po natin yung mga pipedeng direksyon. And if these are the scenarios na ating nakikita, although hindi pa ganun ka-conclusive yung pipede nating napapansin, pero nagkakaroon po tayo ng kanya-kanyang assumptions and interpretation. At ang latest, ito na, yung sinasabi ni Vice President Inday, na siya ay muling tatakbo sa public office. Ito, lumabas po yung artikulo sa GMA News Online. At ang kanilang headline, VP Sara Duterte says she'll run for office again. Hindi naman kandidato itong si VP Sara para magbigay siya ng ganyang anunsyo. Okay? Hindi naman siya tatakbo ng 2025 dahil ang kanyang term of office will end 2028. Pero yung paraan ng pagkakasabi ni VP Inday that she will run for office again, marami pong mag-aantabay. Marami po sa ating mga kababayan ang mag-aabang. Meron po kasing isang event na dinaluhan itong si Vice President Inday Sara Duterte sa Davao City. Ito po yung bahagi ng kanyang talumpati. Ang sabi niya, which I quote, I heard my brothers, Mayor Baste and Congressman Pulong, say that they will not run in the next election. Next election is 2025, di ba? So, I am here today to campaign with you because I will run in the next election. Kapag tinignan po natin yung timing at hindi po eligible to run kung ang term of office ang ating susubahin, itong si Vice President Inday, dahil 6 na taon, mind you, 6 na taon yung kanyang termino. So the nearest election for Vice President Inday is 2028. Alam po ninyo, pagka pinag-aaralan natin yung uri ng komunikasyon at yung the way they present, no, yung mga information na ito, dapat maging matalino tayo dun sa pag-analyze. Maging matalino tayo dun sa pag-dissect. 2 bagay yung binanggit ni VP Inday dito. Una, binabanggit niya na yung kanyang mga kapatid hindi daw tatakbo dito sa susunod na eleksyon. Ang pinakamalapit na eleksyon na pwedeng takbuhan ni Baste at ni Pulong ay 2025. End of story. Pero tandaan po ninyo, yung delivery ni Inday tuloy-tuloy. Ibig sabihin, nakapaloob ito sa iisang sentence lang. Okay, ulitin ko. I heard my brothers, Mayor Baste and Congressman Pulong, say that they will not run in the next election. Kama,
Di po period yan. Kama ang nakalagay. So, I am here today to campaign with you because I will run in the next election. All right. Kaya nga sinasabi ko, dalawang body of, anong tawag dito? Of sentence. Pwede natin biyakin sa dalawa eh. Yung unang bahagi, may kaugnayan sa 2025 elections. Dahil ito yung nearest election for Baste and Pulong. Pero yung ikalawang bahagi ng statement ni VP Inday, I am here today to campaign with you because I will run in the next election. Ang pinakamalapit na sumusunod na eleksyon para kay Inday Sara is not the 2025 elections but the 2028 elections dahil dun sa kanyang term of office. Kaya binabanggit ko, marami pong pwedeng takbuhan si Inday come 2028. Pwede siyang bumaba, pwede siyang umangat. Okay? Pwede siyang bumalik sa pagiging alkalde ng Davao City. Pwede siyang tumakbong senador dun sa presidential and national elections. Okay? Pwede siyang tumakbong kongresista ng Davao. Okay? Representing yung kanyang distrito dyan sa Davao. Hindi na siya pwedeng tumakbong vice president. Dahil wala po sa ating saligang batas na pwede siyang muling tumakbo bilang vice-presidente. Pero nasa sa saligang batas na pwede siyang tumakbo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Anong take natin dito? Ano po ba yung ating dasisilip dito sa mga ganitong klase ng pronouncement? Ito ba'y ginawa just to balance yung pong mga political issues na kinakaharap ng mga Duterte at ng mga Marcoses at nung kanilang mga supporters, o ito'y direktang anunsyo ng kanyang pagtakbo sa 2028. Ewan ko, yung mga nakikinig at nanonood sa atin, if you were to be asked, no? At kung ganyan ang naging pronouncement ni Vice President Inday Sara Duterte, I will run for office again. Saan nyo ba gustong tumakbo si Inday? Pagiging mayor? Pagiging senador? Pagiging kongresista? O pagiging presidente sa 2028? Inuulit ko, saan nyo ba o anong posisyon ba ang sa palagay ninyo dapat takbuhan ni Inday Sara? Pagiging mayor ng Davao City? Pagiging senador? Pagiging kongresista ng kanyang distrito sa Davao City o pagiging presidente ng Republika ng Pilipinas come 2028. Magandang morning si Ma'am Arceli Lazaro. Nakikinig at nanonood sa atin. Sabi ni Boyet Pereabras, good day daw mga ka-DDS. O yung mga ka-DDS ha. O dahil si Johnny Gomez apolitical. Hindi po ako DDS. Kapag ka may anomalya itong gobyerno, karapalan ang dayaan sa loto. Ayan. Hinahamon po ni GM Bel Robles ang ating mga senador dun sa bola at dun sa, anong tawag dito? Dun sa proseso ng pagbobola. Puntahan daw po ninyo at manood daw po kayo ng bola. O, ayan ang sinasabi ni Bel Robles ng PCSO. Panatag sila at panakot doon sa mga pumupuna sa kanila, itong ICC. Sila lang ang takot dyan sa ICC dahil mga tutaraw po ng dayuhan. Okay. Belated happy birthday doon sa ating bossing, doon sa aking pinsan, Priscio Grafil. Nakikinig at nanonood ngayon. Idol boss Oyo Leico. Idol sa politika natin, wala daw pong forever. Total, nagkagamitan naman sila para manalo, kaya away-away na yan. Ako po. Alright, magandang buhay ha. Magandang buhay, sabi ni Ma'am Arceli Lazaro. Inuulit ko, dun sa mga nakikinig at nanonood sa atin, because of that pronouncement of VP Inday, ano bang gusto nyong takbuhan sa 2028 ni Inday Sara Duterte? Pagiging mayor? Pagiging senador? Pagiging kongresista? O pagiging presidente? Saan sa palagay ninyo magbe-benefit ang taong bayan
dun sa mga pwestong pwedeng takbuhan ni Inday. Magbabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at syempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday from 9 p.m. to 10 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Hi there! Ako po si Salvador Sal Panelo, nag-aanyaya sa inyo sa aking programa ang pamagat ay Kontrabirada. Kung gusto niyo pong manood, makinig sa isang malalim, masusi na pagtatalakay sa mga nagbabagang isyu ng bansa, samahan niyo po ako sa DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido TV. Watch and listen to Kontrabirada, Monday to Friday from 1 p.m. to 2 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Johnny Gomez live. Alright, nagbabalik tayo sa palatuntunan mga kaibigan. Inuulit ko yung tanong dahil nagbigay na ng kanyang anunsyo. Ito pong si Vice President Inday na siya ay tatakbo sa susunod na eleksyon. Pero ang take ko rito, hindi naman eligible si Inday unless na siya magre-resign. Okay? Hindi eligible si Inday to run for the 2025 elections for the simple reason na yung kanyang term of office ay hanggang 2028. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng tilang back survey rito. Ano bang posisyon ng ating mga kababayan? Ano ba yung posisyon na gusto nyong takbuhan ni Inday Sara Duterte sa 2028? Pagiging alkalde ng Davao City, pagiging senador, pagiging kongresista ng kanyang distrito o pagiging presidente. Ayun, sabi ni Boss Edwin Borfe, pagiging president daw. Gusto niyang bakitang tumakbo sa 2028 si Inday Sara bilang presidente. Ayun, ha? Ating mga bossing. Si Alan Visitasyon, nakikinig at nanonood sa atin, ha? Thank you, bossing, mula sa Las Piñas. Yung kanyang UBX, Usapang Bayan Express. Martes, mamaya si Paring Alan, makakasama po ninyo, 5:30 ng hapon. No? Yung kanyang, am I correct? Alas 5 pala, alas 5. 5 to 6:30 UBX. Alright. Si Ma'am Angel Atienza, si Winnie Ching, si Ma'am Chedora Kalisay Reyes ng Cavite, si Pitsi Reyes ng Pasig, Elizabeth Salido ng Pateros, si Daddy Idol, Robert Santa Ana, Barangay Palingon, dyan po sa Taguig, nakikinig at nanonood sa atin. Hanggang ngayon, hindi matapos-tapos yung issue ng ICC. Kung meron ba talagang dumating o wala. Ang tinatanong ngayon ni Bato de la Rosa, tinatanong si Presidente, dahil yung bulong-bulungan, alam po ninyo, bago pa sabihin ni Sonny Trillanes, na nagpunta dito sa Pilipinas yung mga ICC investigators noong Disyembre, nauna na nating nasagap yung balita na yan dahil dito sa palatuntunan mismo, sinabi ni Franz Castro, Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Tinanong, alam po naman ninyo, kapag kasi Johnny G ang nagtanong, walang walang preno. Tinanong ko na kay Franz Castro kung nagpunta at kinonfirm
nitong ACT Teachers Party List representative na talagang nagpunta ang ICC investigators dito noong Disyembre to conduct investigation on the alleged extrajudicial killings sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Digong. Pero in one of the functions daw sa palasyo ng Malacanang, ang sabi ni Bato de la Rosa, sinabihan daw po siya ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya papayagan yung pong pagpunta rito ng mga ICC investigators. Ngayon, kini-question din ni Sal Panelo, yung dating presidential legal advisor ni dating Pangulong Digong, yung the moves ng DOJ ngayon na tila lumalampot yung pong posisyon ng Department of Justice sa issue ng ICC investigations. Dahil ang sinasabi po ni Boying Rimulya, kung ano raw po yung nakasaad sa batas, ito daw po yung dapat tuptin. So anong batas bang pinagbabatayan natin? International criminal law o yung ating mga batas dito sa ating bayan? Si boss natin, Felix Tambongko, ayan nakikinig at nanonood sa atin. Good morning idol. Tristan Wyatt Gulay, mga nakikinig at nanonood sa atin. So, lumalabas na nagkakaroon po ng dalawang pagkaibang teorya itong sinasabing investigasyon ng ICC noong Disyembre. Lalo't sinabi ni Antonio Trillanes, naku, ito talagang si Trillanes, kapag patungkol sa politika, hindi talaga ito nawawala. Tatakbong mayor ng Caloocan City ito sa 2025 elections. At ang sabi niya, nasa 98% sure na raw siya ng pagtakbo sa Caloocan. Pero yung kanyang anunsyo, gagawin niya ng Marso o Primero pa. Para tayong binobola nitong si Trillanes, 98% sure. Pero yung kanyang announcement sa Mayo o Primero pa raw. Ano bang meron sa March 1? Para doon i-announce. Doon sa body language pa lang nitong si Trillanes, alam naman natin babalik sa politika. Ay, siya nga pala, kasi pwedeng pwedeng naghihintay pa ng mga contributions. Oo. Pwedeng naghihintay pa ng mga contributions. Kaya nga, sa Marso pa ako mag-a-announce. Dahil nag-iipon pa. Ganyan ba yan? Oo. Berong tumakbo dyan sa Caloocan. Ng pagka-alkalde, natalo. Pero kulang-kulang 1 billion yata yung kanya nagastos Malayo pa lang yung eleksyon, nakaka 500 billion pesos na. Di lalo pa kapag papalapit ang eleksyon. Di ko lang alam kung magkano po yung pilit na inihahanda nitong si Antonio Trillanes para sa kanyang pagtakbo bilang alkalde ng Caloocan City. Alright, ako. Marami po tayong hinihimay dito sa ating palatuntunan ngayong Tuesday morning. Alright, ang hamon ni Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos. Again, ito po yung kanyang sinabi. At ito'y lumabas sa Inquirer, isinulat ni Chari Abarca. Okay. Ito po yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa, and I quote, referring to the President ito, Bongbong Marcos. Ang sabi niya, be man enough. Be man enough. Just tell us the real score. Be man enough. Magpakalalaki ka. Naku naman, oo. Parang yung, yan yung sinasabi ni di Bato de la Rosa, magpakalalaki ka, Mr. President. Be man enough. Just tell us the real score. Sabihin mo sa amin yung totoong nangyari. Okay? Sabihin mo sa amin yung totoong pangyayari. Magpakalalaki ka. Parang ano ba ito? Issue ba ito ng ng pitik pulag at kalabit tenga ng mga bata tayo? Ganyan lang, di ba? Kapag tayo naghahamuran, kalabit tenga lang. O kaya pick-pack boom. O kaya pitik pulag. Pero ito, sinabi ni Bato de la Rosa openly and in public, be man enough, Mr. President. Yan hamon ni Bato de la Rosa
kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay. Sabihin lang daw po, wala namang problema eh. Basta sabihin lang. Wala nang patalikod na transaction. Naman, oh. Pag sinabihan mo ako noon na hindi sila pwedeng pumasok at biglang nagbago ang ihip ng hangin at ngayon ay pumayag na kayo, please tell us. Okay. Ito yung sinasabi ni Bato de la Rosa, nagpatawag pa ng press con. Itong si Bato de la Rosa, and openly, no? Hinahamon niya itong si Pangulong Bongbong Marcos. Sabihan lang daw, wala namang problema. Pero tandaan daw po ni Pangulong Bongbong Marcos, nagbigay siya ng salita. At ito daw po yung gustong i-honor sana nitong si Bato de la Rosa. Dahil nangako si Pangulong Bongbong Marcos doon na hindi niya papayagan at kanyang haharangin yung pagsulpot ng ICC investigators. How come? Sinabi ni Franz Castro dito sa Johnny Gomez Live. How come? Sinabi ni Antonio Trillanes na nagkaroon ng pagbisita, nag-conduct ng investigation ang ICC noong Disyembre. Be man enough, Mr. President, yan daw po yung hamon ni Bato de la Rosa. May nagmamadaling report ang ating kabandido, si Felix Tambongco. Felix, good morning. Please come in. Likewise, good morning, Idol. Umabot na nga sa 8 yung nasugatan dito sa karambolan ng 5 sasakyan sa bahagi ng Sumulong Highway. At katatapos-tapos din ang ginawang clearing operation naman ng mga tauhan ng Antipolo City Local Government. Nahatak na rin yung mga sasakyan na aksidente dito sa karambolan sa naturang lugar. At alam mo, Idol, naisugod na rin sa paggamutan yung 8 kataong sakyan ng papaserong sasakyan kabilang sa nabanggan sasakyan na doon sa nangyaring karambola. Isang bus at jeep. Nangyari yan sa bahagi ng barangay Mambugan ng Antipolo City. Oo. Kabilang din yung sa nabangga, yung ilan pang mga sasakyan, dump truck at meron ding school bus at merong service ng TB5. Service vehicle ng TB5, isa rin sa nahagip doon sa nangyaring aksidente. At ayon dito sa Antipolo City Office Public Safety and Security Traffic Enforcer na si Paul Edward Tapales, nangyari nga yung aksidente kaninang paumaga at medyo nagdulot nga ito ng napakatinding daloy ng trapiko. Habang binabaybay nitong Anacleto Tourist Bus na minamaneho naman ni Miligrito Gram yung pababa ng Sumulong Highway nang mawalan nito ng preno. Oo, pagsapit dito sa may bahagi ng Masinag, sa may tapat ng lumang barangay hall sa Mambugan, nawalan nito ng preno at sinagasaan niya yung ibang mga sasakyan. Ayun, at yung mga nasugatan ay nanggaling ito dun sa isang pampasaherong jeep na biyaheng Antipolo Cubao. May plakang TWB 623 na minamaneho ng isang Raymond Chales. 7 pasahero yung nasaktan at pati yung isang driver. Ang driver ng jeepney na inararo nga nitong pampasaherong bus ay nasugatan din. So patuloy pa rin yung ginagawang investigasyon naman ng Antipolo City PNP. At para alamin kung ano ba talaga yung naging kung ito ba talagang pagkawala lang ng preno na sumagasa na nga sa mga sasakyan. Pero tiniyak naman na ligtas ang sakay at bagamat nasugatan yung mga pasahero, ligtas na mga ito sa critical na kondisyon na ang karamihan dito ay sinugod sa Amang Rodriguez Medical Center. So yun lang muna, Idol. Ako naman si Felix Tambongco, nag-uulat para sa DCRJ 810 ng Radyo Bandido TV. Alright, salamat po ng maigit. Marami si Felix Tambongco, mga kaibigan, nagbitbit, naghatid ng balitang yan. Ang sabi ni Boss Oyo Lico, Sir, wala pang 100 billion ang premyo ng loto. Bakit naisipan nila yung pakabog? Ginawang kalahating bilyon ang premyo. Ito ba ay para malinis na makuha ang pera ng PCSO sa pamamagitan ng loan winner? Ang pagkakaintindi ko dito, Boss Oyo, kaya nila itinaas para magkaroon daw po ng basaganang bagong taon yung mananalong betor. Alright. Ayan yung sinasabi ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Mamaya, doon sa Bola Mamayang gabi, 6:58, 6:49, at 6:42, yung magbibigay po sa atin ng pag-asa na maging multi-billionaire. 46 minuto na
Pakalipas ang 9 in the morning at ang oras inihatid sa atin ng Philippine Charity Sweepstakes Office. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Alright, last stretch na tayo mga kaibigan sa palatuntunan. Kanina, inimay po natin yung naging statement ni Vice President Inday, Sara Duterte, na she will run for office again. At ang sinasabi ko, ang pinakamalapit na pwede niyang takbuhan is after yung kanyang term of office sa June 2028. Okay. Meron po siyang meron akong nakikitang 4 na senaryo. Pagiging alkalde ng Davao City, pagiging senador para sa 2028 national and presidential elections, o pagiging kongresista, o pagiging presidente. Si Edwin lang yung nagsabi. Doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin, parang ano ba ito? Hindi ba kayo Hindi kayo excited? Hindi ba kayo excited dun sa naging pronouncement ni Inday, ni VP Inday? O undecided yung karamihan? Hindi pa malaman kung sila'y susuporta o kung sila'y tatalima dun po sa panawagan. Kasi sabi ni Inday, let us campaign for this. Campaign with me. Yan yung sinabi. And please take note, mas malaki yung boto ni Inday kay Pangulong Bongbong Marcos nung 2022 elections. Ito, sinulat ni Moises Cruz para doon sa ating mga elderly, okay? Para doon sa ating mga senior citizen. Yun daw pong indigent na senior citizens who are beneficiaries of the Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development will start receiving a monthly stipend of 1,000 pesos. Simula daw po ito next month, February 2024. We expect that the distribution of the social pension for the first semester with its increased amount will commence in February 2024. Si Romel Lopez, yung pong tagapagsalita ng DSWD, ang nagsabi niyan, daming pera ng DSWD, Meron ng walang gutom, 2027. Walang gutom, 2027. Magkano yan? 3,000 pesos kada household. At ang target ay 1 million household. Broken down into 3 tranches yan 2024, 2025, 2026. Para pagdating ng 2027, na i-deliver na yung pong pangako dito sa 1 million households na ito. To top it off, meron pong panibago, 1,000 piso para naman daw po dun sa indigent senior citizens who are beneficiaries of the Social Pension Program. Ito raw po ay bilang pagtupad sa Republic Act 11916 or the act increasing the social pension of indigent senior citizens. Okay. Yun daw pong RA 11916, kasama daw po ito dun sa budget na hiniling ng DSWD para sa 2024. RA 11916, which came into effect in July 2022, increases the monthly stipend of indigent senior citizens
by 100%. From 500 pesos to 1,000 pesos to enable them to cope with increasing inflation. Talagang dole out na naman tayo. The monthly social pension for senior citizens is provided to qualified recipients on a biannual basis with a total payout of 6,000 to supplement their daily sustenance and other medical expenses. Yun daw pong social pension is provided to eligible and qualified indigent senior citizens to augment their daily subsistence and address their medical needs. Tingnan nga natin kung paano makatutulong ito. 1,000 pesos, no? Kung nagme-maintenance ang senior citizen, 1,000 piso divided by 30 days, meron siyang 33 pesos sa bawat araw. Eh, hindi naman pwedeng hindi kumain yan. Sa bagay, may iba pa namang pensyon. Pero, alam po ninyo, yung issue ng dole out, ito yung talagang nagiging problema natin. Because, ang sinasabi po ng ating uring manggagawa, eh bakit ba parating nagdo-dole out itong gobyerno na ito? Actually, wag naman natin sisihin. Wag naman natin sisihin. Dahil nung panahon na nagkaroon tayo ng pandemya, eh dito po tayo nagsimula nitong mga dole out na ito. Although, merong mga naunang batas, katulad ng 4Ps, di ba? O, hindi naman panahon ni Digong yan. Okay? Eh, mga nauna pa. Kundi ako nagkakamali kay Pinoy. So, bawat presidente, eh meron po talaga silang programa para maitawid itong ating mga kababayan, ma-augment daw yung kanilang mga pangangailangan on a day-to-day activity. Doon sa kanilang araw-araw na gastusin. Hindi ko lang maintindihan, no? Kung itong mga pera na ito na inilalaan sa dole out para doon sa mga less fortunate, nasa laylayan ng lipunan, to augment yung mga daily needs, etc., etc. Kung itong mga salapi na ito ay ginamit para dun sa pag-unlad ng trabaho o livelihood ng ating uring manggagawa at ng ating pamayanan, I don't see the reason kung bakit kailangan na mag-dole out. Kasi katulad yan, nagbibigay na naman tayo ng dole out doon sa mga senior citizens. Dapat alam po ninyo, magkaroon ng study. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ito ginagawa ng DSWD at ng iba pang mga ahensya na nakapaloob dito. PSA, Beijing, Philippine Statistics Authority. Yung pong ibinibigay ninyo na dole out, na ALM, na limos dito sa ating mga senior citizen, the more dole out na ang ibinibigay natin sa mga senior citizen, lalong hindi naghahanap ng trabaho yung kanyang mga anak, kaya talagang kapag ikaw nasa laylayan ng lipunan, kung hindi mo aambisyoning graduate, may forever sa kahirapan. Yun daw pong poverty is not a figment of our imagination. Anong ibig sabihin yan? Totoong nangyayari. Pero, we always have a choice. Kung gusto natin maging mahirap for life, at ano ba tawag dyan? Ipamana natin doon sa mga saling lahi. Kung gusto natin maging intergenerational issue, yung kahirapan, pwede naman talaga natin gawin yan . Pero kung gusto po nating makabawi yung mga susunod na henerasyon, tayo pong mga tumatanda na, pero may pagkakataon pa rin makapagtrabaho, may pagkakataon pa rin putulin yung sungay ng ating mga anak, dapat hanggat may pagkakataon tayo, inihahanda na po natin yung ating mga anak. Hindi para tayo'y arugain, kundi para magkaroon ng sariling mga pamumuhay. Ito yung problema natin sa pamilyang Pilipino . Hindi ko nila lahat. Pero ang pamilyang Pilipino, usong-uso sa atin na yung anak, kahit na
matanda na, nakapisan sa magulang. Yung anak, kapag walang dilihensya, doon sa kanyang kaawa-awang senior citizen na nanay o tatay kumakalabit. Okay? Humihingi ng panggatas nung kanyang anak. Humihingi ng pambili ng bigas, humihingi ng pambili ng ulam, etc., etc. Because the mentality of some Filipinos, parati natin niyayakap, masyado tayong close sa isa't isa. Ha? Parang tayo lang yata ang tao sa buong mundo na ganyang kahigpit ang pagmamahalan sa bawat isa. It works both ways. Pwede siyang positive, pwedeng negative. Kaya nga, yung ating mga senior citizen na ipinambana yung kahirapan dun sa kanilang mga anak, ganyan talaga yung mangyayari. Kalabit pengi sa gobyerno. Okay? Hihingi ng limos sa gobyerno. Dahil itong limos na ito, mind you, imbis na napupunta para dun sa maintenance at sustenance ng ating mga senior citizen, itong 1,000 pesos na ito, maniwala kayo sa akin, hindi sa senior citizen mapupunta yan, kundi dun sa mga anak na walang trabaho. So, kailan natin ititigil yung limos na ibinibigay kunwari na napupunta sa ating mga senior citizens? Okay? Kailan natin ititigil yan? Hanggat meron tayong ganyang klase ng band aid solution, hindi po talaga magkakaroon ng pagkakataon na mauntog yung ilan sa ating mga kababayan. Hindi ko nilalahat. Pero kapag ang pinag-usapan natin, pamilyang Pilipino na lugmok sa kahirapan, I am telling you, yun po ay choice ng mga tao na ito. Huwag rin natin sisihin ng gobyerno. Wala namang kaming makukuhang trabaho. Natural, wala ka makukuhang trabaho dahil tamad kang tinamaan ka ng lintik. Wala namang kaming makukuhang trabaho. Natural, dahil nung pinag-aaral ka ng magulang mo ng araw, puro bulakpul yung ginagawa mo. Itong intergenerational issues, challenges, and problems. Kung hindi po natin puputulin, magpapatuloy po ito hanggang sa susunod at susunod at susunod na henerasyon. Palagay ko, the government should really be strict in enforcing yung ganitong klase ng mga programa. At dapat nag-iisip, kahit sabihin natin social welfare, dapat nag-iisip kayo kung yung mga perang inilalabas po ninyo at yung mga perang hinihingi po ninyo sa Kongreso ay na-utilize, nagagamit pa ng tama. Ulitin ko, poverty is a choice. Kung gusto po natin maging bahagi nitong intergenerational problem na ito, kalabit pengi tayo sa gobyerno. Pasensya na po kayo, wala na tayong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay. Uy, huwag tayong mag-away-away, ha? Because we agree to disagree. Ako po si Johnny Gomez at ang programang ito inihatid sa atin ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Johnny Gomez live. Name Johnny Gomez. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. RJ Guitar.
RJ Guitars, the first Filipino company to set a new standard in local guitar manufacturing, recognizing the need for well-made, affordable musical instruments. Who's the man?